Magandang umaga po sa inyong lahat. May buntag sa inyong tanan. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa medyo mainit na issue. Lalo na pag ito po ay pumutok. Okay? At pwede po ito mas malala pa sa mainit. Okay? Pag hindi tayo mag-ingat, dahil po ito po ay makakos ng sunog, no? Okay, at syempre alam naman po ninyo kung anong pag-usapan po natin. Walang iba kundi yung tungkol sa firecrackers. Okay? Well, itry po natin sa ating video ngayon, although magtatagalog po tayo, pero itatry po natin magbisaya po ako ng konti kasi mas sanay po tayo magbisaya kasi taga Davao City po tayo. Okay, atong itry, no? Sulayan na magbisaya ko kay mas dili ko maglisod magbisaya. Okay? Mas hindi po tayo mahirapan magbisaya. Although wag kayong mag-alala, Tagalogin ko po, no? Yung mga sinasabi ko po. So, dagan kayo nag-debate kung ipadayon ba nato ang firecrackers o dili. Kabalo mo, lisod kaayo. Kung ipaundang nato, na'y maigo. Kung ipadayon nato, na'y maigo pod. So, kailangan meron tayong magandang plano to meet halfway. Ibig sabihin, pag itigil natin yung firecrackers, maraming magreklamo. Pero pag ipatuloy rin natin yung firecrackers, marami rin magreklamo. So, kailangan po tayo ng isang magandang plataforma na pwede tayo ituloy na walang magreklamo at yung mga ayaw naman nila ituloy na hindi rin sila magreklamo. Dahil po, yung plataforma po natin, numero 38, platform number 38, ito po ay firecrackers na platform, ay para sa inyong lahat. To meet halfway. Okay? Bakit maraming nagrereklamo? Siyempre, maingay. Number 1. Number 2, mausok. Okay? So, lalo pag kapitbahay lang po ninyo at hindi kayo sanay or ayaw talaga ninyo, siyempre, pwede natin sabihin na wala silang respeto sa atin. Diba? Okay? So, ang problema natin ngayon ay pag itigilin po natin, before I forget, no? Hindi rin po ang mga tao nagreklamo, di lang ang mga tao nagreklamo, pati rin ang mga may-ari ng mga hayop, no? Okay, kasi po, syempre, apektado rin po yung kanilang mga alagang aso at pusa, di ba? Okay? At syempre, pagdating sa environment, talagang nakaka-pollute po ito. Okay? So, pag itigil rin po natin para magiging masaya po yung mga anti-firecrackers na personalities, pag itigil po natin, may mga magreklamo rin. Kasi, number 1, source ng hanap buhay po ito. Okay? At saka, itong negosyo na ito, pwede po makapagbigay ng trabaho. Di ba? Okay? So, talagang may katwiran rin po sila, di ba? Okay? Kasi, syempre, sa panahon natin ngayon, pag crisis, ang hirap po, pag wala tayong source of income, wala po tayong trabaho, di ba? So, at syempre, may katwiran rin po sila na once in a year lang naman po ito. Okay? Syempre, pabigyan po natin sila. Natural, no? Hindi naman po tayo against yan. Kaya po, itong plataforma number 38 po natin ay makapagbigay ng solusyon na magustuhan ng dalawang panig. Yung ayaw ng firecrackers at saka yung gusto po nila ituloy yung firecrackers. Okay? So, ano po itong plataforma natin? Ano po itong solusyon natin? Ay kailangan po mag-invest ang gobyerno. Buong Pilipinas,
ng lugar. Hindi po flood control projects kasi para sa akin, mali po yan. No? Ang tama po sa solbar, no? ng baha ay yung itigil po natin yung pinakadahilan, yung illegal logging at saka illegal mining. But anyway, yung invest po natin ngayon na pag ako'y nasa pinakatas, okay, dapat invest po ng gobyerno yung buwis natin sa pagtayo ng structures. Okay? Buong Pilipinas yan, ha? Okay? Magastos pero I'm sure ang return of investment para sa kabutihan ng mga mamamayan ay talagang matriple or ma-10 times pa. Okay? Bakit? Ano po yung itong plataforma natin? Magtayo po tayong mga structures sa buong Pilipinas na medyo malayo rin po sa mga tirahan para hindi po magreklamo yung mga tao. No? So, itong structures na ito, okay, sabihin natin, medyo malayo ng konti, pero anyway, magiging malapit rin po sa mga tao pag masasanay na po ng tao na meron po itong mga ganitong structures. Ano po itong mga structures na ito? Dito po tayo i-display yung fireworks. Okay? Na malalayo po sa mga tao na ayaw ng usok. At kung meron po silang mga hayop, syempre, hindi po ma-distorbo yung mga hayop nila. Okay? So, dito sa mga structures na ito, syempre, may covered, meron din open. Okay? Depende kung saan pwede gamitin yung mga firecrackers. Okay? So, sa itong mga structures na ito, meron talagang mga tao na sila ang anong tawag nito sa Bisaya? Magsindi. No? Sila ang magpaputok ng firecrackers. Siyempre, dapat po nakasuot po sila ng protective clothings, yung protective gloves, etc. So, iabot lang po sa kanila yung mga nabili ng firecrackers sa mga tao, galing sa mga tao na nasa paligid ng itong malaking structure na pwede nila mapanood pag ito'y pumutok. Okay? Mapanood nila yung display of fireworks. In effect, safe po ang yung magsindi kasi naka-protective clothing po sila. At syempre, babayaran syempre sila ng gobyerno. If not, pwede ito ito po yung mga taga-barangay, no? Na pwede mag-volunteer. At yung mga nanonood sa paligid ng fireworks, safe rin po sila dahil malalayo po sila. So, ganyan po dapat ang ating ang gagawin ng gobyerno. Okay? Siyempre, nandito po yung mga lugar na pwede magtayo ng mga kumbaga mga stalls, no? Na pwede magbenta mga tao doon. Bukod sa firecrackers, pwede rin sila magbenta ng mga pagkain, mga laruan, Christmas season di ba? Kahit ano-anong klaseng negosyo, pwede nila i-display doon. So, in other words, hindi lang po itong magiging firecrackers na center, pati rin pwede ito magiging business center. At syempre, pag meron po mga bagyo at kailangan ng evacuation centers, pwede rin po natin i-convert itong mga firecracker or mga business centers, for short, mga multi-purpose centers into evacuation centers. So, ganyan po yan. Dapat. So, safe ang magsindi ng firecracker, safe rin ang magnood ng mga fireworks. Okay? So, pagkatapos ng Christmas season, well, itutuloy po ng mga negosyante yung mga negosyo nila. Siyempre, wala nang magbebenta ng firecrackers kasi tapos na po yung Christmas season, di ba? Or New Year, di ba? So, itutuloy po nila yung negosyo nila. In other words, talagang
maraming makikinabang. Not only during the Christmas season, pati rin after the Christmas season. So, ganyan po dapat ang plano ng gobyerno natin. At ito po ay part ng platform number 38 na pwede rin magiging evacuation center, at ito po ay part ng ating platform number 32 tungkol sa disaster preparation. So, i-double check ko na lang po kung nasabi ko na po yung lahat ng gusto kong sabihin. Ayan. So, in terms of safety, itong platform number 38 natin, as far as firecrackers are concerned, in terms of safety, I'm sure 100% safe po ito. At saka, in terms of respect for pets, ayan, malayo itong lugar, kaya hindi po apektado ang mga hayop. In terms of respect of our neighbors, malayo rin po ito, kaya hindi po madistorbo sa mga tao, yung mga tao na ayaw ng firecrackers. At saka respect for environment, kasi open space po ito eh. Okay? At saka syempre, yung gustong-gustong manood ng fireworks, syempre, nirespeto rin po natin at makapag-enjoy po sila ng mga fireworks, di ba? At saka bukod dito, magbigyan din ng trabaho ang mga tao dahil ang dami na po negosyo na pwede magsali doon sa itong multi-purpose centers. Okay? At syempre, meron rin po silang mga income, no? So hindi po kailangan patayin natin ang ating firecracker business. Okay? So, I think that's about it, no? So, I propose again through my platform number 38, itong firecracker platform, na magtayo po tayo ng multi-purpose centers that will become a firecracker center, and at the same time, business center and evacuation center. And of course, magiging pwede rin po itong sports center. So, maraming salamat po.